Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Atin bigyan ng recap at reaksyon itong nangyayaring pagbubomba ng Amerika kanina lamang sa Iran. Ang video natin ay of course courtesy ng ating kaibigang Good News Philippines. Alright, so merong isang natirang submarino ang Iran na naka-dry dock diyan sa Hormuz, pinasabog ng Amerika gamit ang drone. At hindi lang yan, napakarami. Nasa 70 na namang military sites ng Iran ang pinasabog ng Amerika. Sabi ni Trump ay araw-arawin niya na ang pagbubomba hanggang sa talagang pipirma na ng kasunduan itong mga ugok, mga tarantado at walang utak na mga IRGC officials. Well, itong nangyari ngayon kasi ay mapilitan ang mga IRGC na hindi susuko kahit gusto nilang sumuko dahil nga napaka-arugante nila. Sinasabi nila sa kanilang supporters sa mamamayan na matatalo nila ang Amerika. Yan ang problema kasi nangunguna sila dahil napakataas pala ng pride ng mga ugok na yan, ng mga tao. Dahil sa mga ugok na yan, kaya tinatawag ko yan ng mga ugok, tumaas ang presyo ng ating langis ng gasolina at nahirapan na ang buong Pilipinas. Kaya kung sino man ang naawa pa sa itong mga RGC na ito ng mga demonyo, mga terorista, ay baguhin nyo na ang inyong pag-iisip dahil Donald Trump liberate us from these demons, itong mga terorista na ito. Kung ito ang maghahari sa mundo, wala nang demokrasya. Isipin nyo ilang syudad na underground cities ay punong-puno ng mga drones at missiles at nuclear bomb. Kaya anong ibig sabihin yan? Tutunawin nila ang buong mundo? Mga kababayan, grabe. Kung wala si Donald Trump, kung ibang presidente ang naging presidente, ay nanganganib ang buong mundo sa terorista na ito. Kahit nga ang Gulf State o itong Gulf Nation ng Saudi, Qatar, Bahrain, Kuwait at iba pa dyan ay takot na takot sa Iran dahil nga alam nila kung gaano kalakas ang military nito. Ngunit si Donald Trump, tanging presidente na hindi takot. Kahit NATO, kahit Europe, takot sa Iran kaya hindi sila sumali sa giyera. Yan ang katotohanan. At ito pa, itong ICC na idol ko pa naman yung ICC na yan, bakit kakasuhan nila si Trump? Yung kinakalaban ni Trump ay mga demonyo. Dapat titingnan nila. Yung si Ali Khamenei, kinasuhan ba nila yun na in-execute yung 52 na pala 52,000 na pala ang palihim na tinudas nitong mga IRGC na mga nagprotesta. Halos araw-araw pala meron silang binibitay sa mga crane, gamit ang mga crane sa pagbibitay ng mga nagprotesta noong mayroong kaguluhan sa Iran. Alright, kaya atin tingnan ang graphics ng balitang ito ng pagbubomba ni Trump. 7 hours non-stop bombing, 7 oras na non-stop na pagbubomba ng Amerika sa Iran. Kaya nagmistulang hell on earth, nagmistulang impyerno sa lupa ang Iran kanina. So ito ang video atin panoorin. Mula sa dalawang US aircraft carrier na nakaposisyon sa baybayin ng Gulf of Oman malapit sa Iran, nagliparan ang mga eroplanong pandigma ng US Navy at US Marine para sa napakahalagang misyon. Ang salakayi ang mga military targets sa Iran na ginagamit nila upang makapaghasik ng kasamaan sa mga barkong pangkomersyal at kalapit na bansa sa gitnang silangan. Simula sa F-35, F-A-80 at EA-80G Growler, lumipad ang mga ito dala ang malalakas na misal at bomba upang wasakin ang iba't ibang pasilidad sa Iran. Kabilang na ang mga base militar, imbakan ng misal at drone, radar at missile defense system. Sa isang videong kuha din ng source, nagliparan ang maraming Tomahawk cruise missile na inilunsad ng mga barkong pandigma ng Amerika patungo sa Western Iran. Sa isang video naman na ibinahagi ng Iranian sa social media, ang pagkawasak ng kanilang wireless communication building sa Bandar Abbas ay kabilang sa mga winasak ng US forces.
President Trump kinumpirma sa unang pagkakataon na nakabantay ang Amerika sa bawat galaw ng mga sundalo ng Iran. Kayang makuha ng malinaw ng mga kamera na inilagay ng Amerika sa kalawakan ang kilos at pangalan ng Iran military. Ito na yung pinakamatindi sa Amerika dahil ngayon lang sinabi ni Trump na mayroon silang satellite na pwedeng mag-picture close-up. Kahit daw kahit badge ng military ay nababasa ang pangalan ng military ng IRGC na naglalakad sa lupa, mga kababayan. Kaya ito'y isang parte ng mga tinatawag na alien technology ng Amerika. Kaya palaging nangunguna sa inbensyon ng Amerika dahil sa mga alien na ang sabi ay nandyan, nakisalamuha sa mga scientifico ng Amerika sa tinatawag na Area 51 ng US. Totoo man o hindi, ang totoo ay napaka high-tech, nangunguna sa technology ang Amerika, lalo na sa war technology. At ang Israel din ay balita ko ngayon na maglunsad na rin ng satellite sa kalangitan na mayroong laser beam mismo. Doon ilalagay yung laser beam ng Israel dahil malapit na sa araw at madaling makapag-charge at ititira sa Iran kapag babalik ito sa gera. Talagang tutunawin ng Israel ang Iran eh. Iba maghiganti ang Israel, iba mga kababayan. Kung matapang ang Iran, lalong mas matapang ang Israel. Pero pagdating sa righteousness, righteous people ang mga Israelites. Kasi nga, tauhan mga ano yan eh. Diba? Mga chosen people of God. Okay, balik tayo sa balita, courtesy ng The Good News Philippines. Sa pamamagitan nito, alam ng Estados Unidos ang hakbang na kanilang gagawin ng maaga at mabilis. Within 2 weeks, had we not done the B-2 bombers, had we not bombed their nuclear sites, their 3 nuclear sites, and there's another one we're looking at right now, as you know. Pickaxe now. We're looking at Pickaxe because somebody said there's a little activity. You know, we have cameras, Space Force, we have cameras that they can read the badge, they can read your name, probably Mohammed, they can read your name on a badge from space. And every area of Pickaxe, but the other 3 are covered. But specifically on if they Pickaxe, make sir. any move, we immediately go and do whatever we have to do. But they haven't. They were so decimated. Some But weapons now they- experts say that the United States doesn't have the ability to strike deep enough with these bunker buster bombs at Pickaxe Mountain. They can go deep. We have good stuff. Nobody knows about Pickaxe. By the way, nobody knows if they even are doing anything. Sa isang panayam naman kay President Trump, inilahad nito na araw-araw pasasabugin ng Amerika ang Iran, mamayang gabi, bukas at sa susunod na mga araw. Dagdag pa dito kasama sa mga target ang mga infrastruktura ng enerhiya, power plant at mga tulay sa Iran. I'll save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets, yeah. But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. Do you believe the Iranians are serious about making a deal? I think they have no choice. Why haven't they yet? I think if I didn't do the way I'm doing, they would never make a deal. They would have never made a deal with Obama. That deal was the worst deal. What they did sign was a worthless piece of paper. What they signed with Obama was a worthless piece of paper that was a road to a nuclear weapon. And what I have is a wall. There will be no nuclear weapon. I'll never sign. And when you listed the 3 things, by far the most important is they will not have a nuclear weapon. Okay, so ito ang dahilan kung bakit merong nuclear program ang Iran dahil pala kay Barack Obama. Si Barack Obama, Hussein yata yung middle name niyan eh. Barack Obama Hussein, sabi ni Trump. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng nuclear program kasi malaking halaga ng pera ng Amerika ang ibinuhos. Bali na utakan si Obama o di kaya talagang tulong ni Obama yon dahil dugong terorista pala si Obama, naging presidente ng Amerika eh, di nalaman eh.
Kaya tumulong si Obama sa mga Iranian na magkaroon ng nuclear program na yan at gumastos pa ang Amerika. Kaya nga kinakasuhan ni Trump yan si Obama dahil sa nilustay ang pera ng Amerika para lamang itulong sa Iran para magkaroon ng nuclear program. Pagdating naman ni Biden, ang ginawa ni Biden ay nagbulag-bulagan lang. Kaya sabi ni Trump, itong si Biden ay sleepy Biden, ibig sabihin natutulog lang. Yung Obama naman, yun talaga ang tumulong sa mga terorista na ito. Kaya ngayon, sabi ni Trump, si Obama ay gumawa ng daan papuntang nuclear program ng Iran, pero si Trump gumawa ng dingding or wall. Gumawa si Trump ng wall para matigil na itong nuclear program ng Iran. Pero anong ginawa ngayon ng ICC? Pinaghahabol, kinakasuhan si Trump ng ICC. Kaya galit si Trump sa ICC at sinasanksyon ni Trump ang ICC. Lahat ng opisyalis o mga abogado ng ICC. At ang reaksyon ng NATO, anong reaksyon ng European Union? Sumuporta sila sa ICC, pero hindi sila sumusuporta sa kampanya ni Trump sa Iran. Anong ibig sabihin yan? Bakit duwag ang NATO, ang European Union? Bakit sila tumutulong pa sa ICC na kondinahin si Trump? Yang ginawa ni Trump ay para sa lahat ng bansa, para sa buong mundo na kaayusan. Kung wala si Trump, walang Big Brother, walang Big Police, walang magipaglaban sa mga demonyo na to. Okay, so anong masasabi nyo dito mga kababayan? Pag-comment lang sa ating comment section tungkol sa napakalaking pag-atake ni Trump kanina, 7 hours. Ito yung pinakamalaking pag-atake niya since noong unang pag-atake niya sa Epic Fury. Ay 4 na oras lang yun, pero ngayon ay umabot ng 7 hours non-stop bombing. Napakaraming missiles ang hinulog sa Iran, kaya nagliyab na parang impyerno ang Iran sa gabi. Paki-comment mga ka-Golden Boy sa inyong komento sa ating comment section at huwag kaligtaan mag-subscribe sa mga bagong bisita. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat. God bless us all.